to him. Let us read itong Matthew chapter 12 verses 22 to 50. Matthew chapter 12 verses 22 to 50. Here is the inspired, inerrant, infallible word of God. Then a demon-oppressed man who was blind and mute was brought to him, and he healed him, so that the man spoke and saw. And all the people were amazed and said, "Can this be the son of David?" But when the Pharisees heard it, they said, "It is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons." Knowing their thoughts, he said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand. And if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. Or how can someone enter a strong man's house and plunder his goods unless he first binds the strong man? Then indeed he may plunder his house. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. And whoever speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but whoever speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad. For the tree is known by its fruit. You brood of vipers, how can you speak good when you are evil? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. The good person out of his good treasure brings forth good, and the evil person out of his evil treasure brings forth evil. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, "Teacher, we wish to see a sign from you." But he answered them, "An evil and an adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, greater than Jonah is here. The queen of the south will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, something greater than Solomon is here. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places, seeking rest, but finds none. Then it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house empty, swept, and put in order. Then it goes and brings with it 7 other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first. So also will it be with this evil generation. While he was still speaking to the people, behold, his mother and his brothers stood outside, asking to speak to him. But he replied to the man who told him, Who's my mother, and who are my brothers? And stretching out his hand toward his disciples, he said, Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. I want to tell you na
when I crafted this sermon, nahirapan din ako. This would be the longest passage I have ever preached in the whole New Testament. Usually, pag New Testament, it's just ilang verses. But we are in Matthew chapter 12. Alam niyo ba sa Matthew 12, nagsimulang mag-accelerate yung opposition kay Jesus? Sabi sa verse 14 ng Matthew 12, in Filipino version, ngunit umalis ang mga Pariseo at nagpulong laban sa kanya kung paano siya pupuksain. So dito kinukwento yung mounting opposition sa Panginoong Jesus. Dati nire-reject lang ang kanyang salita. Now they are so keen to destroy him. Tahasan na silang pagbibintangan siya na yung mahimalang ministeryo niya nasa ilalim daw ng kapangyarihan ni Satanas. Well, kung hindi ka maniniwala sa mangangaral, pwede mong atakihin yung mangangaral. But could you imagine these people? Ang accusation nila si Jesus daw ay kampon ni Satanas. Walang ganyan na mananagsasalita sa atin dito o kahit sa sino man sa mga tao sa Pilipinas. Walang magsasabi na yung si Jesus mismo ay kampon at galing kay Satanas na naghahasik ng lagim sa kanyang mga kababayan. Kaya itong Matthew chapter 12, hindi aksidente na pagdating dito, ang susunod nito ay yung kingdom parables. Dahil dito sa chapter 12, masyadong tumaas yung tingin nila sa sarili nila that they think that just because they are the physical descendants of Abraham, sila yung tagapagmana ng mga pangako. Kaya sa Matthew 13, nandun yung kingdom parables para i-discuss ni Jesus what is the true nature of the kingdom of God. That the kingdom of God is not a physical kingdom, it is a spiritual kingdom. At ang magmamana dito ay hindi yung mga physical descendants ni Christ, ni Abraham, kundi yung mga may pananampalataya kay Abraham at kanyang salita. Kaya dito, ang Matthew kasi ay umiikot doon sa tinatawag na kingdom issue. Matthew wrote this to Jewish people para i-present na yung messianic king nila ang siyang uupo sa trono ni David. Para bigyang diin ito, pinalibutan ito ni Matthew ng 5 kingdom discourses. Kung mapapansin nyo sa Matthew 5-7, nandun ng Sermon on the Mount. Discuss niya doon yung mga true members of the kingdom. Sa Matthew chapter 10, yung second discourse is yung sending of the 12. Nandun yung proclamation of the kingdom. Sa Matthew chapter 13, nandun yung parables of the kingdom. Diniscuss yung nature ng kingdom. It's spiritual. And then nandun sa Matthew 18, that is the church discipline. Pinakita, that is the righteousness of the kingdom, the community of the kingdom. And of course, Matthew 24-25, the last and final discourse na Matthew, the Olivet Discourse, it's about the consummation of the kingdom. At alam nyo, sa bawat discourse na ito, may paunang narrative na nag-e-establish or nag-e-explain bakit kailangan yung discourse. So, halimbawa, sa Matthew chapter 10, pinroclaim ang kingdom, sinend yung 12. May bago nun, may in-explain muna na narrative. At alam nyo, yung narrative na yun, those are the miracles of Jesus. So in other words, this is really the Messiah, the miracles nandun. And then Matthew chapter 10, I am sending, let us proclaim this message. Diba? Tapos sa Matthew chapter 1-4, pinakilala si Jesus, yung kanyang preliminary ministry. And then Matthew 5-7, here is the Sermon on the Mount. Ang Matthew 12, magsisimula siya sa 11-12. Ito yung isa sa hindi yung magugustuhan sa Book of Matthew. Puro kalaban ang mga nandito. Dito ay papakita yung opposition na sa una parang tinatanggihan nila si Jesus pero biglang mag-accelerate at ang pinnacle ng kanilang the persecution sa Panginoong Jesus ay aakusahan ba naman si Jesus na kampon ni Satanas. Alam nyo, kung siya ang katuparan ng Messiah with all the prophetic words and miracles that in need na i-proclaim that the kingdom is already there, then our passage in Matthew 12 ay ang narrative bago ipaliwanag ang parables. Parang pinapakita, ano pa bang ayaw ninyo? Nagbubulag-bulagan kayo. Matthew 8 and 9, nandun na yung miracles
ng Messiah. Ang Messiah, sabi sa Isaiah 61, ay darating sa inyo with all these miracles. He will set the captives free. He will make the blind men see. He will heal the sick. He will cast out the evil spirits. Nandito na yung Messiah. Ang dapat yung gawin nung pinroclaim sa Matthew chapter 10, you should receive this gospel. But what happens sa Matthew 11 to 12, imbes na magpasakop, tanggapin itong mga Pharisees na to, ng mga denial king, hindi nila tatanggapin ito. Ang gagawin nilang path is that we cannot deny na powerful si Jesus, pero pwede nating sabihin yung power niya galing na lang kay Satanas. Therefore, ang Matthew 12 is what we call the objection and testing story para mapakita ang kawalan ng pananampalataya ng Israel na tinalikuran niya at hindi niya tinanggap ang ipinadalang Messiah sa kanya ni Yahweh. In our passage, 3 ang clear sections na ito. Sa totoo lang, pwede mong i-preach ito, let's say, na magiging 9 sermons kasi kada passage may 3 na pwedeng individual standalone sermon. So sana makita ninyo itong 3 sinasabi kong sections na ito. The first one in Matthew 12 verses 22 to 37, ito yung confrontation over Beelzebul na nauwi sa paglapastangan sa banal na spirito. Dito rin papasok yung ikalawa, yung Matthew 12:38 to 45, yung controversy over the sign of Jonah. In other words, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso na nakita ni Jesus na binlaspheme nila yung Holy Spirit, sabi ni Jesus, binlaspheme nyo na yung Holy Spirit, wala na kayong tanda na makukuha sa akin kundi yung tanda ni Jonah. And then sa Matthew 12:46 to 50, this is the most pregnant part ng passage natin that is so pregnant with the gospel. This is the gospel text na mas umaapaw, where doon makikita natin pinasulyap ni Matthew sa atin ang view ni Jesus, sino yung tinuturing niyang kapamilya, kung sino yung mga bahagi ng kingdom, hindi yung mga kadugo. So, in fact, ito ang mas higit niyang kinikilalang bahagi ng pamilya ng Diyos sapagkat ang kaharian daw ng Diyos ay spiritual. In other words, malinaw ang hatid na mensahe ng ating passage. Si Kristo ay pinadala ng Diyos at may angkin siyang kapahayagan patungkol sa kanyang sarili. Siya ang Messiah, siya ang pinadala ng Diyos na maghahari sa kanyang kaharian. Hindi siya isang palamuti o accessory lamang. Hindi siya isa sa mga available na Diyos ng mga relihiyon na pwedeng pagpipilian. Hindi rin sinasabi dito ni Matthew na pwede nyo siyang tanggihan. Ang gustong ipakita dito ni Matthew, si Jesus, he's such a big deal na hindi ka magdidesisyon once na dumating siya. It's either you would reject him or you would bow down to him. Those are the only 2 options available. Walang neutral ground, walang nasa gitna, walang gray, either black or white. Wala ka ng ibang tanda na hihintayin pa, kundi yung tanda ni Jonah, ang resurrection ng Panginoong Jesus. Kaya sabi ng Matthew 12 verse 30, si Jesus nagmala Elijah dito sa verse 30. Ang sabi niya, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. In other words, kung hindi ka daw para kay Jesus, kalaban ka ni Jesus. Kalaban ka ng Diyos. Pinapakita niya sa Israel, ako na yung huling tanda sa mga huling araw na ito. Hindi na kayo kailangang maghintay pa ng anghel, ng propeta. I am what you've got. Ako yung pinakahuling bala ng langit. If you will reject me, then that is already condemnation on your part na kayo mismo ang pumili. But if you will recognize me as your king, then therefore bow down to me and you will be part of my family, the kingdom of God. So that is our message. Since Jesus is the last sign of God to this world, to reject him and his gospel is to seal one's doom. Since Jesus is the last sign of God to this world, to reject him and his gospel is to seal one's doom. Si Kristo ang huling tanda sa mundong ito at sino mang tatanggi sa kanya
ay siniselyo ang sariling kahatulan. Alam niyo po, ang kinondena ng henerasyon ni Kristo ay walang pagkakaiba sa generation ng 2024. Hindi lamang tayo palatanggi kay Kristo, kundi lapastangan tayo sa Kanya. Madali tayong magsalita ng masasama sa Kanyang iglesia, madali tayong banggitin ang Kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Manood ka ng pelikula ng Hollywood, binabanggit lang nila ang pangalan ng Panginoong Yesus bilang mura. O kaya naman kapag ito ay expression lang. How much more ang kanyang aral? Talagang binabastos ang pangangaral at ang mga aral ni Jesucristo sa panahon natin with this LGBT and all this godless ideology na isinisingit sa ating mga anak sa eskwelahan at sa ating kamalayan sa social media at sa internet. Makikita natin that our generation is not really that different from the generation of Matthew 12. Kahit saan ka pumunta ngayon, laganap ang paglapastangan sa Diyos. In fact, if you want to be socially acceptable, maging uso ka, just join the pack of those people maligning the Lord Jesus Christ. Ngunit malinaw dito sa text, si Kristo ang mananatiling pamantayan ng Diyos pagdating sa paghatol at sa kaparusahan. At kapag si Kristo, hindi ka nagkaroon ng tamang pananaw sa Kanya, you don't have anything. Ito na magiging selyo mo sa kaparusahan na paparating. At sa Kanyang pagliligtas, ito rin ang magiging basihan. Kaya dito tinatawag tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ng Diyos. Tanungin natin ang sarili natin sa tanong din ng ni Pilato. What shall I do to Jesus whom they call Christ? Would you reject Him or you would bow down to Him? Ito ang pagpipilian natin. Kung bisita ka ngayong umaga, ano magiging tugon mo kay Kristo? Kung wala kang pag-asa ng buhay na walang hanggan, hahayaan mo ba na lamunin ka ng paghahatol? Si Jesus ba ay isang masamang tagapagligtas para hindi mo siya papansinin? Hindi ka magpapasakop sa Kanya? At kung ikaw ay miyembro ng isang iglesia o ng iglesia dito, kung si Kristo hindi mo ni-reject, ang tanong, sabi ni Jesus, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang ibig sabihin, kung tunay kang galing sa Diyos, lalabas yan sa panlabas mong pananalita, tunay ba ang iyong pamumuhay? So dito, may makikita tayong tatlong katuruan para may pakita yung pagbabow down kay Kristo or pagre-reject kay Kristo. Number one, rejection of Christ is the greatest sin. And number two, resurrection of Christ is the greatest sign. And number three, response to Christ is the greatest solution. Punta tayo sa una. Rejection of Christ is the greatest sin. Ang pagtanggi kay Kristo ang dakilang kasalanan. There are three subtopics in this story of rejection. The conflict with the Pharisees, the unforgivable sin, and the teaching on good and evil speech. So from verse 22 hanggang verse 37. So please fasten your seatbelt. Tatlo ito, di na natin babasahin. I'll just explain to you ng mabilisan. Okay? So puntahan natin yung conflict with the Pharisees and then the unforgivable sin and then number 3, yung good and evil speech. So tingnan natin sa verses 24 to 30, nandun yung conflict with the Pharisees. Nakita nyo yung mahimalang pagpapagaling ni Kristo no, doon sa bulag at pipi na sinapian ng demonyo ay nagdulot ng palaisipan sa mga tao. Siyempre, pinagaling mo yung bulag at pipi, natural ang common opinion ng crowd is, ito na kaya ang anak ni David, which means ito na kaya ang Messiah na matagal nating hinihintay. Hindi matanggap ito ng mga Pariseo. Nasa quandary sila. Ang quandary nila is this, hindi nila ma-deny ang himala na ginawa ni Kristo. Paano mo di ba? Hindi ito yung katulad na may pandinig sa anong tawag doon, parang nangingisay tapos biglang patitigilid. Napaka-empirical, hindi masyadong kita. Ito bulag at pipi. So makikita nila na talagang may nangyari.
hindi nila ma-deny na may kapangyarihang lumabas. So, ang galing nila, no? Ang isip nila, sige, hindi natin ma-deny na may power. O, ganito na lang, plan B. Sabihin na lang natin yung power galing kay Taning. Tignan natin kung magre-respond sila. So, ganito ang ginawa nila. At dahil alam ni Kristo ang kanilang pag-iisip, si Jesus, no, di na niya sila hinintay na magtanong. Meron na kagad dalawang rebuttal. Ang rebuttal ni Christ, dalawa. The first one, ang sabi niya, anong sense naman kung galing ako kay Satanas? Kung ganon, kung galing ako kay Satanas, di ang mismong pwersa ni Satanas ang aking nilalabanan. Ang concept dito ni Jesus ay yung tinatawag na civil war concept. Ang United States, napakarami niyang mga gyera na nilabanan, pero pinakamatindi at nalagang hindi siya nagtagumpay ay yung civil war nila. Walang tatatag at gaganda na bansa kapag naglalabanan ng nasa loob. Ito yung concept ni Christ. So sabi niya, kung galing ako kay Satanas, lalabanan ko si Satanas, ano yon, joke? Number 2, sabi niya, sinong papasok sa bahay upang magnakaw ng ari-arian kung di niya muna gagapusin ang malakas na tao? So, ang malakas na tao dito si Satanas. Yung bahay dito, yung lugar nila, o yung Israel, o yung ano. Siyempre, ang gagawin mo kung magnanakaw ka, magi-spoil ka, hindi mo muna, ang gawin, neutralize mo muna yung malakas na tao, di ba? Ite-taser mo muna, bibigyan mo. Siya muna ang asikasuhin mo, hindi ka pwede magnakaw. At sabi ni Jesus, siya yung parang magnanakaw na pumasok sa teritoryo ngayon ni Satanas at ang ginagawa niya ay inaatake niya si Satanas. So, gagapusin niya muna yung malakas na tao para ngayon nakukuha niya yung spoil, yung mga tao naniniwala sa kanya. So, medyo nagpaliwanag si Christ pagdating sa verses 31 to 32. Number 2, yung unforgivable sin. Sabi niya, bawat kasalanan na laban sa anak ay patatawarin, ngunit hindi sa banal na espiritu. Bakit? Bakit ganito? Bakit patatawarin yung offense kay Christ but not against the Holy Spirit? Ano ang identity ng unforgivable sin na ito? Pwede pa bang makumit ito? Nung ako'y nag-aaral sa BSU, yung kaklase kong JIL, takot na takot siya na makumit niya yung unpardonable sin na ito. Well, I believe pwedeng makumit ang unpardonable sin na ito because ang ginawa dito ay inattribute yung work ng Spirit as from the devil. In other words, ano ba ang agent ng regeneration? Ano ba ang paraan para maligtas ang tao? Anong paraan para matransform? It is the Spirit's power. At kapag iyon ay inattribute mo sa demonyo, tinanggihan mo, nireject mo, then therefore there is no more hope and solution sa iyo. That's why ang Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, pareho niyang sinasabing imposible na silang maligtas ang mga taong na nandoon na kitang-kita na nila in full revelation pero tinanggihan pa rin nila. So, ang sinabi niya dito, alam niyo, yung akusahan niyo ako na galing ako kay Satanas, hindi simpleng bagay ito. Ito ay pagpapakita na niyo na hayagan na, andyan na yung claims, kitang-kita na, napakaliwanag na. Alam niyo yung pagdating sa Galatia, di ba? Sinabi ni Paul sa mga taga-Galatia sa chapter 3 verse 1, O foolish Galatians who had bewitched you. Ang bewitched doon ay sinong nangkulam sa inyo. Di ba minsan parang ang isip natin sa isang tao, parang kinulam siya sa itsura niya. Pero sabi niya, mukha kayong kinulam, sabi niya sa mga taga-Galatia. Bakit? Na-display na sa inyo si Jesus, pero tinanggihan nyo pa rin. Ang ibig sabihin ng dinisplay doon sa Greek ay parang plaka na nakalagay na dyan sa LED at talagang malinaw na, pero tinanggihan nyo pa. Ang tindi ninyo, talagang para kayong kinulam. At ganito ang sinasabi ni Jesus. At tignan nyo sa pangatlo, yung good and evil speech. Alam nyo, dito, napakatindi ng ginawa ni Jesus. Sabi niya, sa bunga daw makikilala ang mga tunay na kampon ni Satanas. At binaligtad ngayon ni Kristo ang laban, no? Kanina, inaakusahan siya na galing siya kay Satanas. O, ang ginawa ni Kristo ngayon, counter-attack. Kung sabi niya, inakusahan niyo ako yung galing kay Satanas. Okay, let's see kung sino talaga ang galing kay Satanas. Di ba ang mga nagsasalita ng blasphemy against the Spirit ay yung mga taong marumi ang pananalita at galing sa puso? Ang sinasabi niya dito, ang tunay na sa Diyos, magbubunga yan ng mabuting pananalita.
Wala ako yung narinig na masamang salita sa akin, pero ako nakarinig ako sa inyo ng masasamang salita. Ang sinabi ni Kristo, kayo ang tunay na kampon ni Satanas. Ito yung talagang tag life. Imagine mo, kanina inaakusahan siya, ngayon siya na yung umatake, kayo ang tunay na mga kampo ni Satanas. So, ang summary dito, malinaw sa mga tagpong ito na nag-escalate na yung galit at opposition nila kay Jesus at umabot na ang mga akusasyon na si Kristo ay kampo ni Satanas. Anong mas hihigit na kasalanan dyan? Wala nang mas higit na kasalanan dyan. Kaya tama lang na sila ay hatulan at indict sa kasalanang wala ng kapatawaran dahil ang unbelief or rejection sa gospel, sa claims ni Christ, siya ang greatest sin that you can ever commit in this world. And that is the point. The gravity of the person and fuller revelation in Christ rightly aggravates the sin of unbelief in the gospel. The gravity of the person and fuller revelation in Christ aggravates the sin of unbelief in the gospel. Ang dakilang katauhan at kahustuhan ng kapahayagan kay Kristo ang siyang nagpapabigat sa kasalanan ng pagtalikod sa Kanya. Ito ang dahilan bakit unacceptable ang anumang uri ng unbelief at lalo na ang pag-reject sa Panginoong Hesus. Si Kristo mismo ang dumating na pinadala ng Diyos. Hindi ito isang anghel, hindi ito isang assistant ng Diyos, hindi ito isang panaginip na napakasarap mapanaginipan, hindi isang mensahe lamang na naglalaman mula sa propeta. Hindi siya isang asno nagsasalita. Hindi talinghaga ang ibinigay sa kanila. Ang dumating ay ang ikalawang persona ng Trinidad, ang anak ng Diyos mula sa mga propeta, anghel, pari, hari at mga iba pa. Siya ang mas higit sa kanila. Ang sinasabi ko sa inyo dito, nung pinadala si Kristo sa kanila at nangaral face to face, parang binuhos na ng Diyos ang lahat ng powers niya. Wala na siyang lucky punch na tinatago. Ito na yung pinaka-arsenal niya. Ito na yung kanyang Iron Dome. Ito na yung pinaka-nuclear power niya. Kaya sabi niya sa Hebrews 11:1-4, nung unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Tingnan yung description. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang tunay na larawan ng kanyang likas. Ang Greek word nun ay yung character. Character mismo. In other words, He is the exact representation of God. Siya yung at kanyang inalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita. Now, hindi ko natatapusin. Ang gusto ko ay pansinin niyo to. Ang king kapahayagan ni Kristo hindi basta-basta. Ito ang pinakadakila, ito ang best, ito ang final na bala at kanyon ng kapahayagan ng Diyos. Kaya ito na rin ang pinakamalinaw at sa lahat at pinakamadaling paniwalaan. Alam nyo mga kapatid, hindi kailangan ang panguhula kapag nakita natin si Kristo. Hindi ito katulad ng mensahe sa lumang tipan na minsan may kalabuan, kailangan maintindihan, may mag-i-interpret. Hindi na kailangan maglakbay ka sa kabilang bundok, sabi ng Romans chapter 10. Maghihintay ka ng libu-libong taon para dumating ang malinaw na kapahayagan. Sinasabi na ni Kristo kung sino siya. Siya daw ang anak ni David. Siya yung pinadalang tagapagligtas. Ipinakita na niya na siya ang Mesaya sa maraming himala pangangaral. Ang sinasabi niya, ano pa bang gusto nyo? Nagbubulag-bulagan kayo sa maliwanag na katotohanan. At saan humantong si Kristo? Saan humantong ang pinakamaliwanag na kahayagan ng Diyos? Sa kamay ng mga Pariseo, humantong siya sa krus, pinatay niya si Jesus. Ang dapat nilang ginawa pagdating niya dapat ay sinalubong siya, lumuhod sila. Ito ang Mesaya, dapat nating sambahin. At napansin nyo, huwag nating maliitin ang mga kasalanan ng murder, adultery, yung stealing, or yung mga
ng reputation or covetousness, these are serious sins. Pero meron ba kayong nakita na sinabi ni Kristo na dahil kay pumatay ng tao, mas matindi pa ang kasalanang ginawa mo kaysa sa mga taga Sodom at Gomorrah? Pag pumunta tayo sa Genesis, ang Genesis, yung story ng Sodom and Gomorrah ay isang paradigmatic na expression ng galit ng Diyos. Kasi kapag hindi siya nagpadala ng pahapyaw-hapyaw na judgment sa Genesis, like yung Noah's Ark at yung Sodom and Gomorrah, people will eat each other. Wala tayong biblical history. So kailangan paunti-unti, kailangan ipakita niya yung puot at galit niya. Napakatindi ng kasalanan ng Matthew ng Sodom at Gomorrah. Pero ano sabi niya sa Matthew 11 verses 20 to 24? Pakinggan niyo. Kaya't pinasisimulan niyang sumbatan ng mga lunsod na ginawa niya ng karamihan ng kanyang mga makapangyarihang gawa sapagkat hindi sila nagsisi. Kahabag-habag ka Corazin, kahabag-habag ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tyre at Sidon ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginagawa sa inyo, matagal na sana silang nagsisi na may damit sako at abo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang napagtitiisan sa araw ng paghukom ang Tyre at Sidon kaysa sa inyo. At ikaw, Capernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa ninyo sa inyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw ng paghukom ang lupain ng Sodoma kaysa sa inyo. Mga kapatid, wala kang makikitang ganitong denunciation from Jesus dahil ang kasalanan ay pagpatay. Dahil ang kasalanan ay nag-break sila ng Sabbath. Napaka-worse ng mga kasalanan na yon. Pero ang sinabi niya dito, nakatayo pa daw ang Sodom at Gomorrah kung si Jesus dumating nung sa Genesis 18 and 19. Which means, paniniwalaan nila si Jesus, most likely. In other words, makikita natin dito na ang pinakamatinding kasalanan ay yung kasalanan na tatanggihan mo, yung pinakamatinding pinadala ng Diyos. Si Jesus yun. After ni Jesus, wala nang tanda. At kung ito ang pinakadakila na kasalanan, ang pagtanggi kay Kristo ang pinakamay dakilang kaparusahan. Naniniwala ako ng pinakamainit na pwesto sa impyerno hindi nakalaan sa mga kriminal at sa mga halang, ang mga bituka na mga damo na masasama na mahirap mamatay. Alam niyo kung kanino nakalaan ng pinakamatitinding kaparusahan sa impyerno? Doon sa mga tao na katulad sa Capernaum, Bethsaida, Corazin, yung mga tao na laging nakikita nila si Kristo, naririnig nila, they have seen the revelation of Christ, yet they had still that unbelief and audacity to turn away from Him. Mga kapatid, maliwanag na turo ito ng bagong tipan. Akala kasi ng marami sa atin, ang lumang tipan ay mabagsik sa kahatulan. Mali. Mas mabagsik ang kahatulan ng bagong tipan dahil sa covenant ni Christ. Because of Jesus Christ, the progress ng revelation, napakalinaw. Ang Old Testament ay parang binhilang, seed. But in Christ, the full flower and the full fruit and the big tree is already here. Napakabulag mo para hindi makita yung tunay na tree na yon. Napakamanhid mo para hindi mo malasahan ang bunga na kay Kristo. Sa New Covenant, ang pinakamalubha. Dahil sa New Covenant, ang pinakadakilang kapahayagang dumating sa makasalanan. Kaya ang challenge ko sa inyo, come to Christ in faith and make the single greatest decision in your life ever. This is your greatest decision ever. So Friday, it will feel like it will be your greatest decision ever, genre, but it is not. Christ will still be better than your decision in marriage. Hindi ang pag-aasawa o paghahanap ng kurso o karir ang pinakamahalaga mong desisyon na gagawin sa buhay mo. Maaari kang magkamali sa mapapangasawa mo, hindi po yung tinutukoy ko sa Biyernes. Maaari kang magkamali doon sa iyong kurso na kukunin mo. Alam mo,
napaka mapait ng magiging resulta niyan para sa'yo. Hindi ka magiging madaling makarecover kapag mali ang desisyon mo sa mga bagay na yan. Ngunit ang desisyon mong lumapit kay Kristo sa pananampalataya, yan ang magdedetermine ng eternity mo. There are few things in life where you can be wrong and it would be fatal. Like the wrong medicine or driving sa isang expressway. Pero yung view and attitude mo towards the claim of Christ, it is one of those most fatal na magiging result ng buhay mo if you reject Him. Kaya huwag mong gagawin na malaking pagkakamali, yung pagkakamali ng Israel. Tinanggihan nila si Hesukristo. O tayo naman na mga babad sa Biblia at sa mga bata dito na laki sa iglesia, napaka-special at dear sa heart ko ang Matthew 11. At ang concept na ito, because I am a Christian father, I have children. Whenever I read this, I feel the weight ng aking responsibilidad at yung manginginig ka na ang impyerno pala ang pinakamatinding kaparusahan na naghihintay sa kanya ay ang mga tao na lumaki sa iglesia na every Sunday they hear the word of God, probably every day because of their family worships, they're being taught of the word of God week in and week out. It is so very clear. Si Jesus ay nakabalandra na parang isang napakalaking LED screen. Sino ang mangkukulam sa atin? Tayo ang pinakapinagpala. Kung ikaw ay anak ng Kristiyano, ikaw ay bata dito na magulang mo, dinadala ka, gusto ko sabihin sa iyo, ikaw ang pinakapinagpalang bata dahil napakalapit mo sa kaharian. Isang tadyak na lang sa iyo papasok. Dahil naririnig mo lagi ang salita ng Diyos. Hindi ka kawawa, ikaw ay pinagpala. Ngunit ang kalamangang ito ang siya ring magiging kabigatan mo. Kung ikaw ay bata na lumaki sa pamilyang Kristiyano, ito ang magiging kabigatan mo. Dahil tayo mismo at ikaw ang mananagot depende sa dami ng napakinggan mong kapahayagan o salita ng Diyos on this side of the cross. Kaya kung ikaw ay magulang, ang pinakamahirap na lugar sa impyerno ay nakaabang sa mga Sunday school kids natin at mga church kids natin at sa ating mga miyembro or mga umaaten na sa iglesia pero hindi tumalima sa salita ng Diyos. Huwag mong sayangin ang pag-awit ninyo bilang pamilya, ang discipleship mo sa iyong pamilya. Pinagpala mo kapag mayroon kang ganyan. Sinasabi din dito sa atin, huwag tayo mag-assume sa mga tao sa kanilang spiritual life. Ang mga Pharisees ay mga religious leaders, ngunit kampon pala sila ni Satanas. Tingnan mo ang kanilang bunga. Nakikita mo ba yung bunga sa pamumuhay nila at pananalita nila? Minsan umattend ako sa isang worship service at hindi ko na ako bumalik pa. Yung preacher ay nagmumura. Malamura dyan sa Apalit. Wala na siya ngayon, pero bilib na bilib ang maraming mga kapampangan na katulad ko na mahilig magmura. Wala akong bisyo, no? Pero palamura ako. Sa kanyang pagdedebate, nagmumura. Kitang-kita ang ganitong false teacher. Tayo din, ipakita natin ang orthodoxy natin di lang sa bibig, sa confession, kundi sa ating kilos at sa salita. Maging maingat at responsable kang Kristiyano pagdating sa mga bagay na ito. And this also means that it demands the greatest acts of faith and explains why rejection is the greatest sin. Si Kristo, kahit siya ang sasampalatayanan natin, maganda dito, tumingin tayo kay Kristo. Yung pagpili kay Kristo, it takes still the grace of Christ Himself pa rin. Pinakita kasi ni Kristo yung pagtitiwala sa Diyos. Tingnan mo si Kristo, sabi ng Bible, sumunod siya hanggang sa kamatayan. Ganito yung pagtitiwala sa Panginoong Jesus, sa Ebanghelyo. We obey Him and we of course embrace yung kanyang righteousness na na-earn niya sa cross. Secondly, yung resurrection of Christ is the greatest sin. Ito, bilisan natin sa verses 38 to 45, the Jewish leaders demand more signs from the Lord. Sabi niya, wala na kayong sign. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay naghahanap pa ng mga karagdagang tanda. Pag nabasa mo ito, parang gusto nilang, alam mo yun, parang nakakaloko na sila.
Well, wag tayong magpaloko sa mga leaders na ito. Hindi sila mga naghahanap ng salita ng Diyos in the first place. Ni-reject na nila si Christ sa chapter 11, sa chapter 12. Ang gusto nila ngayon, mag-demand sila ng sign na naaayon sa kanilang nais. Kapag pinatulan ito ni Kristo, ang susunod sa nilang sasabihin, alam ko na. O sige nga, kung ikaw ang tagapagligtas, sumayaw ka nga sa harapan namin. Ganito ang trajectory ng kanilang sinasabi. So, nireject na kagad ni Kristo yan at sabi niya, ang gusto nila ay mag-demand kayo ng signs. So, ito yung mga uri ng tao na hindi kailanman makukumbinsi dahil kumbinsido na sila sa pagtanggi kay Kristo. Ang sabi ni Jesus, ang tanda na naiiwan sa inyo ay tanda ni Jonah. Alam niyo, sabi niya, si Jonah nasa tiyan ng isda 3 days and 3 nights. This is just an illustration of the resurrection, which means the only and the last sign is none other than the death and the resurrection of Christ. After the resurrection of Christ, wala nang ibang activity sa kalendaryo ng Diyos. Ang susunod na ay second coming, judgment na. Wala nang ibang tanda. So, pwede rin itong text pagdating sa mga mahimalang pagpapakita na hindi magiging regular ito sa iglesia. So, sinabi ulit ni Kristo that a man greater than Solomon is here dahil andun na siya. Ano pang hinahanap nila? Wala nang tanda para sa henerasyong ito kundi ang anak ng Diyos mismo, si Kristo. So, here's the point. The life, death, and resurrection of Christ, these are the greatest miracles in the Bible. No more, no less. Wala nang iba. He is the last sign. So therefore, naghahanap kayo ng milagro. Ito yung greatest miracle, the incarnation, the life, and the death, and the resurrection of Christ. Wala nang hinihintay sa kalendaryo ng Diyos, kundi ang pagbabalik ni Kristo. Ang kalendaryo ng mundong ito hindi nakasentro sa iyo at sa happenings mo ng superpower nations. Nakasentro ito sa pinakadakilang anak ng Diyos, ang kanyang election, creation, incarnation, cross, resurrection. Ganyan ang tingnan ng Panginoon ang buhay natin. Yan ang dakilang tanda dahil yan ang pinakamahalagang mensahe sa lahat. So kung gusto ng taong marinig ang boses ng Diyos at sabihin sa kanya anong kalooban ng Diyos, pumunta ka sa krus at sa libingan ni Kristo. Nandun ang pinakamensahe ng Diyos sa iyo. Ang mensahe na siya ay napako, namatay para sa kasalanan ng mga makasalanan, ngunit siya ay nabuhay mula sa mga patay. In other words, siya ang nagtagumpay sa kanyang misyon. Ito na ang bagong yugto ng kalendaryo. Nung sinabi niyang wala na ibang sign kundi ang Jonah sign, in other words, tagumpay ang kamatayan, resurrection ang sign. Nag-success ang ginawa ni Kristo. Kumbaga parang, sama na kayo, ano pang ginagawa niyo? Vamos! Siya ang nagtagumpay, siya ang nasa panahon ngayon ng pagliligtas. Ito ang panahon, hindi ng pagdududa. Sabi ni Kristo, ito yung panahon ng pagtitiwala. Ito yung panahon ng pagyakap sa akin. Hindi ito yung panahon na tatalikuran ninyo. Nandito na, namatay na ako, na mabubuhay ako maguli. Hindi miracles ang pinaka-aasahan mo sa Kristyanidad. Ang pinaka-aasahan mo sa Kristyanidad ay ang resurrection, ang mga claims ni Christ. Hindi mapapakinabangan mo. Sabi sa 1 Corinthians 15:17, kung si Kristo hindi muling binuhay, ang iyong pananampalataya walang kabuluhan sapagkat kayo nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Narinig niyo ano ang ibig niya sabihin, mga kapatid? Ang sinasabi niya doon, kapag daw hindi nag-resurrect si Christ, walang kabuluhan ang iyong buhay, nananatili pa rin kayo sa kasalanan. Alam naman natin kung ano ibig sabihin noon every Easter. Pero gusto kong i-point doon yung pinakahuli. Nananatili pa rin kayo sa kasalanan. Para kay Paul, ang biggest issue dito ay ang sin. Eh ano ngayon, kung namuhay ka maayos at wala kang problema, pero kung di nag-resurrect si Christ, you were not able to solve your greatest problem, which is sin. Nananatili pa rin kayo sa inyong kasalanan. So kung nandito ka ngayon, let me tell you, ang pinakamatindi mong problema ay hindi yung trabaho mo bukas. Ang pinakamatindi mong problema, hindi yung nakakayamot mong boss bukas. Hindi rin yung katabi mo ngayon. Ang pinakamatindi mong problema ay ang kasalanan mo dyan sa puso mo. At yan ang kailangan mo na solusyonan ngayon. Si Jesucristo ang pinadala na solusyon dyan. Kaya ang challenge dito in Christianity, look for the truth. Not on miracles and promises of health and wealth. Hanapin mo ang Kristyanidad dahil sa kanyang katotohanan. Hindi, ito yung tinatawag kong pinakaalas
ng Kristyanidad. Hindi dumating si Kristo para maghatid ng mensahe na payamanin ka at gawin kang malusog ang iyong buhay. Di siya dumating dito na namatay at muling nabuhay para lang payamanin ka. Nakikita nyo yung napakapangit na kaisipan na yon. Imagine mo, si Jesus, tinupad niya lahat ng kautusan. Binayaran niya yung kasalanan ng napakaraming tao. Ang sabi ng Isaiah 53, wala ngang kagandahan na naiwan sa kanya para siyang sheep going to the slaughterhouse. He was numbered with the transgressors. Tapos ang sasabihin mo, ba niya ginawa yun? Para bigyan ako ng 1,000 pesos, 1 million pesos. Para maging malusog ako sa mundong ito. Napakababaw. Dumating si Kristo para isolve ang pinakadakila mong problema at yan ang kasalanan. Ito ang pinaka-problema ng mundo ngayon at ang pinaka-problema mo ngayon, ang kasalanan at tanging si Kristo lamang ang may panagot sa kasalanan. Sa kanyang muling pagkabuhay ay may pangako siya na mabubuhay muli ang lahat ng nakay Kristo. At kung ikaw ay Kristiyano, makontento ka sa revealed will of God. Si Kristo ang revealed will ng Diyos. Mamuhay ka ayon dun sa sinabi niya, doon sa nireveal niya. Huwag mong hanapin yung mamumuhay ka sa sikretong kalooban ng Diyos. Meron akong babae na nakausap, ang sabi niya ay itutuloy ko ang relasyon kong ito sa unbeliever kasi pwede ko naman siyang dalhin sa iglesia. Pwede bang maligtas ang unbeliever kapag ikaw ay nakipagrelasyon sa kanya? Yes! Soberano ang Diyos. Pwede bang sa plano ng Diyos nakatakda na maliligtas yung tao na yon? Yes! But you don't know that. Hindi ka magbabasing mamuhay based doon sa presumption mo sa Word of God. Ang tawag doon pagiging arrogante, walang pananampalataya, mayabang, pamumusong. Kaya magpasakop ka doon sa ilalim ng salita ng Diyos. At bilang panghuli, napakaganda ng gospel-impregnated text na ito. The response to Christ is the greatest solution. This is not a confrontation between Jesus and Mary and his family, but this is a gospel message at the end of the narrative because ang susunod dito ay chapter 13. Ito explain na eto na ang nature ng kingdom. Matapos ang rejection ng mga Pharisees, pag-commit ng forgivable sin at matapos ang paghahanap nila ng tanda, pinakita ngayon ni Mateo, this is the right approach to me. Ito yung dapat yung ginawa. At ano yun? Maging disipulo ko kayo. Sumunod kayo. Yakapin niyo ako. Kasi sabi dito sa verses 49 to 50, itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad. Disciples. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit ang siyang aking kapatid na lalaki at babae. Pambihirang biyaya ito mga kaibigan at mga kapatid. Mga hindi mo kadugo pero sila ang tinuring na kapamilya. Ang tawag dito sa passage na to, the power of the gospel. Sinabi niya, Lord, nandito yung nanay mo. Teka muna, sino ba nanay ko? Sinong kapatid ko? Ang kapatid ko ay ang mga tao na sumampalataya sa akin, sumusunod sa akin. Ito yung power ng gospel. Ituturing kang anak ng Diyos. Ituturing kang kapatid ni Kristo. Ituturing kang bahagi ng kaharian ng Diyos kung ikaw ay may Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay. This is the grace of God. And that is the point here. To respond to Christ by faith is not simply being a believer but being united to His spiritual family. Yan ang power ng gospel. Ang tunay na pamilya ng Diyos ay hindi ang mga Hudyo. Na napakaraming tumalikod at tumanggi kay Kristo, ngunit napakaraming mga hentil, pagano na tumanggap kay Kristo. Tatanungin ko kayo, sino ang tunay na people of God? Hindi ang mga kadugo, kundi yung mga kapananampalataya. Grabe to. Di magkakakilala, di magkakaibigan, di magkamag-anak. Pero dahil sa union natin kay Kristo, tayo'y nagkakabuo-buo bilang isang pamayanan kung saan merong pag-iibigan, merong kahabagan. Pagpapala ito ng Diyos. Hindi ko kayo kadugo, pero kaya ko sabihin, mahal ko kayo. Hindi kayo lumaki doon sa bahay na kung saan
tumira ako, pero pwede ko kayong tawaging kapatid. Sasandalan sa oras na ako ay may ganitong sitwasyon. At ganun din kayo. Pambihirang biyaya ito. Ang ino-offer ni Kristo, hindi lang langit. Ino-offer ni Kristo belongingness, family, community. Ang binibigay ni Kristo, hindi lang kaligtasan, kundi relasyon sa bawat isa. Hindi lang ito pagbabago ng estado mo sa harapan ng Diyos, kundi pagbabago ng relasyon mo sa kapwa mo. Kaya hindi pwede na maliitin natin ang Panginoong Yesus. Sabi sa Romans 9:8, sa makatwid ay hindi mga anak na laman ng mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak na pangako siyang tuturing na binhi. So ang challenge ko dito, cultivate the spirit of a spiritual family in the church by constant looking at the cross of Christ. Wala akong personal na direktang relasyon sa inyo bilang magkakapatid. Ang relasyon ko sa inyo ay pumupunta muna parang network yan. Yung text ko sa inyo, kahit gaano kalapit, yung cellphone natin, bumabalandra muna doon sa satellite at siya ang nagpapasa, walang direct except sa Bluetooth siguro. Pero yung text na, ganun si Kristo. Wala akong direct relationship sa iyo na pwede kong pakialaman ng gamit mo at lahat. Ang basihan ng relasyon natin lagi si Kristo. At dahil doon, the more na tumitingin tayo kay Kristo, the more na hindi lang kaligtasan ang napapasalamatan natin sa Diyos, kundi yung pagiging isang pamilya natin. Pwede niyang sabihin, kumpanya ito ng Diyos. Yan ng Matthew chapter 20, di ba? May laborer, vineyard. Pwede niyang sabihin, ito ay isang parang samahan ng mga parang sorority, pero ito ay isang pamilya. Sa iglesia, mga kapatid, may kasalanan pa rin at magbubunga yan ng tampuhan, sigalot, na lalo na kapag matagal-tagal na tayo, magkakasawaan minsan siguro ng ugali, ng itsura, kahit yun, mangyayari yun. Pero mas malakas ang prinsipyo ng biyaya ng Diyos sa Ebanghelyo. Patuloy nating ipaglaban na mamuhay tayo bilang pamilya. Paano ba mamuhay ang pamilya? I'll tell you, nagmamahalan, nagmamalasakitan, nagpaparaya, nagpapatawad, nagbibigayan, nagtutulungan. Doon sa family namin, kahit nung lumaki ako hindi kami Kristiyano, kahit iwan mo yung pera doon, walang mawawala. Hindi mo kailangan pagdudahan na may magnanakaw. Kapag may utang yung kapatid mo, hindi yung every mag-aalala ka, babayaran kaya niya, sisingil-singilin mo. Kaya mo magparaya kapag nasiko ka niya. Kasi kapatid mo yun. Diba? Ang magkakapatid, diba? Sasabi, ang pangit-pangit mo, pero okay lang. Nagbibigayan, nagtutulungan. Paano naman yung mga Pariseo, papaano? Eto, yung Pariseo. Nagbabangayan, nagpupunahan, papayabangan, nag-aawayan, naggagamitan. In other words, ito yung laman. Therefore, kung na kay Kristo ka, tayo'y mamuhay bilang mga magkakapatid, nagpapatawaran, nagmamahalan, nagpapanalanginan. Huwag mong palampasin ang tanging solusyon sa pananampalataya, kaligtasan sa kasalanan, pamilya ng Diyos, belongingness, community, ang ino-offer ng Diyos. Alam nyo, may isang Kristiyano na persecute noon sa Soviet Union at kinulong siya sa isang Siberian gulag na sobrang punishing ng yung icy na pader, sobrang parang mamamatay ka sa lamig. Pero nag-survive siya. Sabi niya, ang claim niya, every time na siya ay mamamatay na halos sa lamig, bigla siyang makakaramdam at nananalangin siya ng init sa kanyang heart na ma-sustain at yun ay makayanan niya yun. At ang lagi niyang iniisip na sa oras na yon, nagkakaroon siya ng init na bigla na galing sa Diyos para makontrol ang lamig na yon para mabuhay siya. At ang iniisip niya yon, marami ang nananalangin sa akin sa oras na ito. Ang mga kapatid ko sa ibang lugar, pinapanalangin ako. At sana ito ang maibigay natin sa iglesia, hindi lang kaligtasan na tayo naligtas, kundi isang komunidad
relasyon sa bawat isa. Sa huli, Christ is the great X factor in history. Ina-expose niyang lahat ng tao, whether they are the enemies of God or they are the friends and family of God. Sino ka dito? Ikaw ba ay pamilya, kaibigan ng Diyos, o ikaw ay kaaway ng Diyos? Sumampalataya ka sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa aming napakinggan. Salamat sa pinakita mong kabigatan ni Kristo sa buhay namin at ang papel niya sa amin. Kahabagan mo kami. Huwag mo kaming hayaan na maging apathetic kami or gumitna lang kami. Tulungan mo kami that if we believe the claims of Christ, then therefore we should bow down to His claims. Salamat, Panginoon. Kung meron dito wala kay Kristo, sana Lord, lumapit sila kay Kristo, sampalatayanan si Kristo. At kung sila ay nandun kay Kristo na, nawa nakita nilang tamis ni Jesus, ang kanyang bigat sa buhay namin, nakarilagan niya, dakila siya. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.